O mga kababayan, matapos pong mag-alboroto ni Claire Castro at binakbakan pa si Dean Chase mga kababayan. Dahil ayon kay Claire Rain Castro mga kababayan, hindi daw totoo na bakla ang ating Pangulong si Bongbong Marcos mga kababayan na nagpatusok sa kanyang puwetan. At galit na galit din ang Palasyo Malacanang sa mga di umano'y nagpapakalat daw di umano sa mga hubad na larawan ni Admiral. Kaya nanawagan ang Palasyo Malacanang mga kababayan ng agarang aksyon sa mga bagong paratang na ito kay Liza at Bongbong Marcos mga kababayan. Kaya ngayon, ang hamon ni Dean Chase mga kababayan, na gusto nyo, isurrender ko sa inyo ang mga ebidensya. Isa lang ang kondisyones ko. Magpa-follicle drug test kayo kung magne-negatibo daw mga kababayan, which is unlikely. Magne-negative itong si Liza at saka si Bangag mga kababayan. Ibibigay niya lahat ang kanyang hawak na ebidensya. Yung video nila na nagpapatusok sa puwet mga kababayan. Yung mga dokumento niya kay Paulo Tantoco. Yan ang hamon ni Dean Chase mga kababayan. At may isa pa. Mayroong bagong personahe ang Lord, ang nabulgar ni Dean Chase ng aksidente. Aksidente ba ito o additional na lang mga kababayan? Na ang isa daw mga kababayan sa mga kliyente ni Mr. Tubig ay anak daw ng presidente na ngayon ay naging senador na mga kababayan. Sino kaya yan? Panoorin po ninyo ha. Magandang araw po sa ating lahat si Dean Chase. Good morning! Sana nga po. Nabasa ko na po at nakita ko po ang kabuuan ng reaksyon o komento ng Palasyo paukol sa... Ang sabi ng Palasyo, nanawagan ako ng agarang aksyon sa mga bagong paratang ni Liza at Marcos na Jr. At iginigiit daw niya mga kababayan na paninira lang o chismis na bakla daw si Bongbong Marcos. expose namin ni Mr. T. Ito na nga po, ang kakapal talaga ng mukha nitong mga hinayupak na itong mga inan to. Aroy, ang malutong. Claire Castro, dapat may maagarang Aksyon! patukoy sa bagong paratang sa mag-asawa na nasa Palasyo. May video paratang pa ba yan? May video na. Mayroon na ngang, mga kababayan, teaser. Di ba? Pinasusundan nyo na kami. Diyan na pupunta ang taxes nyo. Nagsasayang ang pera ng mamamayang Pilipino. 3 beses na silang nilooban. Ang pangatlong beses yung locker, nag-success sila mga kababayan. Magkano na ng budget nyo na iniligay sa amin dito sa Amerika? Milyon-milyon na naman yan. Grabe. Para lang matukoy kung saan kami nakatira. Kakalipat lang namin. Tapos may inutusan na naman kayo doon sa old neighborhood namin. May paikot-ikot doon, parang tanga. Nagtatanong kung saan na kami lumipat. Di lang yan, kinuha nyo ng laptop ko, di ba? Ando ng mga files. Buti na lang, mayroong backup. Akala nyo naman, tanga ako na hindi ako nag-backup. Lahat may backup yan. Release it. Sa tingin nyo talaga tanga ako, nakuha nyo na rin ang cellphone ni Mr. T. Di ba? Yun talagang gusto nyo makuha ang cellphone ni Mr. T. Kasi Ang cellphone, andun lahat mga kababayan ng convo. Original ba yun na cellphone na ginagamit niya? alam nyo, andun ang lahat ng contacts ng mga opisyalis na naging customer niya, di ba? Sana naka-iCloud mga kababayan o naka-Google Drive. Di ba yan? Yun ang gusto nyo makuha. Kasi ang taas ng lista ng pangalan dun eh. Taas Mga ng lista. messages. Aroy! Meron pa ng isang dun eh. Sino yun? Anak ng isang presidente na ngayong naging senador na. Aroy! Sino kaya yan mga kababayan o kliyente ni Mr. Tubig? Sino dito? Senador daw na anak ng naging presidente mga kababayan. Isa-isahin natin ha. Bam Aquino, anak ng presidente, hindi. Alan Peter Cayetano, hindi anak ng presidente. Pia, si Bato, si JV Ejercito, pwede. Anak siya ni Erap Pero hindi notado mga kababayan. May isa na ang suspect. Just Escudero, hindi. Jigoy Estrada, pwede. Anak ng presidente, anak ni Erap mga kababayan. Wing Gatchalian, hindi. Bongo, hindi. Buntiveros, hindi. Lacson, hindi. Tito Lapid, hindi anak ng presidente Loren Legarda, hindi. Marcoleta, Amy Marcos, pwede. 3 mga kababayan. Robin Padilla, Kiko Matching Pangilinan, hindi. Tuta Soto, hindi. Dalawang Tulfo, hindi. Villanueva, hindi. Villar, hindi. Dalawang Villar, hindi. Zubiri, hindi. So 3 mga kababayan ang posible. JV Ejercito, Jingo Estrada, at Amy Marcos, silang lahat mga kababayan ang fit sa description na anak ng presidente at kasalukuyang senador. Sino kaya sa kanila mga kababayan ang nagpapatusok na naman sa puwetan? Diyos ko Lord. Di ba? Yung talagang pakay nyo Yung mga text messages doon. Nila Pauli Tontoco at sino ang mga inimitahan niya.
na naging ano niya, naging kliyente ni Mr. T. Kliyente ni Mr. T. Di ba? Andun din ang asawa niya. Ang bababoy niyo. Asawa ni ano? Grabe no? Pati asawa mga kababayan. Andun din. Couple. Lord. Nakakadiri kayong lahat. Diyan napupunta Hmm. ang pera ng mga Pilipino. Ang raming mga Pilipino nagugutom. Meron na nga mga Pilipino na mamulot na lang ng pagkain tira-tira sa Jollibee. Hmm. Mga manok, Mga pagpag. tira-tira para gawing pagkain tapos kayo dyan sa Malacanang nagpapasasa kayo. Araw-araw party. Bilyon. Alaskan king crabs. Sinasayang nyo. Steak. Sa kapritsuhan nyo po. Ina yung lahat. Jutang ginimes nyo lahat. Ang kakapal ng mukha nyo. Ang ina kayo. Grabe yung lotong. Saka pa, Boying Rimulya. Ay, bonjing. Biglang nabuhay mga kababayan, no? Akala natin ano na yun. Akala lang ng ilan dahil yun ang usap-usapan eh. Ano sinabi mo? Paiimbestigahan mo ang mga taong nag-post na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Leukemia. Ha? Di ba may cancer ka? Oh, leukemia mga kababayan is cancer in the bone marrow. Ano paiimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. Tinatakot nyo ang mga tao Ganyan na sila. nagsasalita against Mga berdugo, berde and dugo. corruption nyo. Mm. Hindi kayo mga leader. Satanas sila. Bangag, Bongbong Marcos, hindi ka Bangag. leader. Boyang Rimulya, kayong lahat mga ina kayo. Grabe. You're not leaders of the country. Ano You sila? are terrorists. Oh, talaga? These guys- Oh, nagkakalat ng terror mga kababayan, no? As politicians, Magnanakaw pa. palmukha nyong hayop kayo. Kayong lahat. Sasayang yung mga pera ng Pilipino. Bilyon-bilyon! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? Aray, grabe. Oh. So, yung sinasabing hindi bakla si mga kababayan, si BBM. Nagalit si Clark Castro eh. Chismis lang daw ang sinasabing bakla si BBM. Eh, may ebidensya si DJs. Mayroon ng video. Nagbabayad pa ng 2 million para tirahin sa wet po. Para makatsupa lang! Yak! Yak! To Lord. Kayong mag-asawang kakapal ng mukha nyo. Nakakadiri kayo. Nagmukbang din daw. Diyos ko Lord. Naaawa ako sa mga Pilipino. Alam nyo, wala akong makukuha dito. Ganda ng buhay ko dito sa Amerika. Maganda ang trabaho ko dito. Oh, anong mapapala ni DJs mga kababayan? Wala. Posible pagkamatayan mga kababayan. Oh. Ang daming sinugal ni DJs dito ha para lang mabulgar mga kababayan kung anong klase ito. Ang kapalit nito mga kababayan, hindi para sa kanya, kundi para sa bayan. So saludo kami sa iyo DJs. Pero naaawa ako sa mga Pilipino. Bilyon-bilyon! Kinukuha nyo sa kaban ng mga Pilipino. Ina nyo? Hindi ko naawa. Walang awa. Wala yung mga awa. Porket may mga kayo, may mga followers kayo, meron din naman kayo May mga followers pa ba? Mga bangag? mga bayaran pero followers? din mga tanga. Mabigyan lang ng sardinas, okay na. Samada. Pinapakain nyo lang ng sardinas, ang sasaya na nila. Tapos kayo dyan nagpapa-concert, Fireworks. nagpa-party halos gabi-gabi. Inuman. Nagpapa-OG sa loob ng Malacanang. Wow! Grabe, orgy. Oh, yan ang sabi ni Kibuloy, di ba? Kapal ang mukha nyo. Kadiri. Akala nyo rin talaga na hindi namin makukuha ang mga texts history ng cellphone ni Mr. T. Do kailangan ng affidavit, pero makukuha namin yun. Dapat history doon. Ang kakapal ng mukha nyo talaga. Di ko mawari kung saan kayong galing planeta, bakit nyo nagagawa yan sa kapwa Pilipino nyo. Impyerno sila galing din, Chase. Oh. Masatanas lang ang mga gagawa ng ganyan. Ito na lang, okay. Since mabigat tong ko, ebidensya ko sa inyo. Alam nyo, you know within your hearts of hearts na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Let's make a deal. Anong deal? Mag-deal tayo. Gusto nila ang deal. Oh, ibang deal do. Ibang deal mga kababayan. Ang gusto nila siguro ng Palasyo Malacanang, mga deal do. Anong deal? Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isali nyo na lahat ng nyo, pamilya nyo. Gabinete, oh. Magpa-hair follicle test kayo. Negative. Deal Magpa-hair follicle test kayong lahat. Pag negative kayo, susuko ako. Isusuko ko si Mr. T. Sige, kahit ipapatay nyo pa ako. Pag mag-negative kayo, uuwi ako sa Pilipinas. Buhay ang itinatayan ni Dean Chase, oh. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Kung negative, ha? Beverly Hills files, Oo.
ang bimbangan video nyo at audio. Aroy, ibimbangan. Ibibigay ko lahat, tapos susuko ako. Sige, Pero pag nag-positive kayo, malis na. Malis na sila. hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Maghihintay ako. Ayan, laban bawi. Di ba noong inaresto kamakalawa si General Pons? Dito na lang tayo mga kababayan, no. Isa namang panggigipit mga kababayan ng gobyernong Agva. Ito na siguro, no, ang mga resulta mga kababayan sa pagkakaroon natin ng ngag-ngag mga kababayan na isang leader. Ito, nagkatotoo nga mga kababayan na ipapakulong ni BBM, mayroon siya ipapakulong. Pero ang nagreklamo mga kababayan ng korupsyon, ang pinakulong, si Pokis. Nandoon kami sa airport. Nagagalit kami kasi gusto namin Panggigipit. kausapin yung aming Kliyente. kliyente. Ayaw nila. Diniprive. Sabi namin, kung ayaw yung pakausap sa amin, sasakay, kasi sabi nila, wala daw clearance, hindi makapasok. Paglabas nyo, sasakay na lang kami, kausapin namin yung aming kliyente. Okay. Bumanat naman yung mga ulalo. Bumanat at Di bumangag. bali yung mga hindi abogado, nagbigay na opinyon na mali daw yung ginawa namin, pinatatawad na namin kayo kasi kayo Hindi ay alam. nagmana kay Dan Fernandez. Nag-google lang. Google kayo. Maliwanag doon mga kababayan sa Miranda rights. No? You have the right to remain silent. Remain silent pala. Tapos you have the right para sa legal counsel o sa abogado. Tapos yung abogado mga kababayan ayaw palapitin. Okay. Mga attorney Google kayo, nag-Google kayo, nakita kayo, akala nyo yun ang tama, sinabi nyo na mali ako, mali si attorney Garcia, Opo. bumanat kayo, okay lang yun, kasi wala naman kayong alam eh. Hindi ko na kayo papagulan. Kaya, Yan Ang daming nakisaw-saw mga kababayan. Mga political anal lang. Walang list. abogado. Meron pa nga yung rockstar daw siyang abogado, mabaho naman. Mabaho? Hindi, Yun. kaya mabaho, hindi ko sinasabing may amoy siya. Kasi tumutugtog yata siya ng bass sa drum. Ano ba yung yan ba yung bass Baho. sa ano? Sa Baho. mabaho, di mabaho Baho. siya. Mabaho. Yung pangalan. Oo, kasi bass player siya, Yes. abogado daw siya, rockstar daw siya, hindi naman kilala. Oh. Sabi ba naman, si Topacio ay mali. Sabi niya, bakit? Dahil ayon sa konstitusyon, Wow, ayon sa konstitusyon pa. ang pwede lang humingi ng abogado ay sa ilalim ng custodial investigation. Ano yun? Yung iniimbestigahan in connection with a crime. Invento. Yan ang mga kababayan. Mga Google. General Pokis daw ay hindi naman under custodial investigation. Oo. Sabi niya, kung siya ay inaresto by virtue of a warrant, ang obligasyon lamang ng pulis ay ipakita yung warrant at kukunin na siya. Okay. Mali ka, pare ko. Mali ka, pare koy. Magbanda ka na lang. Siguro, huwag ka na mag-practice ng law. Sino yan? Kasi, isang provision lang ang tinignan mo. Mm. Yun lang provision ng konstitusyon. Yan mga kababayan ang mahirap dyan sa mga nagpapalusot. Nagpo-point out sila ng isang specific lang mga kababayan na portion. Tapos ang kabuuan at yung ilan mga kababayan hindi na tinitingnan. Na nagsasabing custodial investigation. May nakalimutan ka. Okay. Anong nakalimutan mo? Anong nakalimutan mo? Yung sa Bill of Rights din. Okay. Na nagsasabi, kung hindi ako nagkakamali, Section 14 yata ito. Okay. Na nagsasabing, in all criminal prosecutions, Opo. the accused has the right to counsel. Isa yon na hindi mo nakita. Masyado ka naging fixated sa custodial investigation. Yan ang hirap ng abogado na hindi abogege. nagpa-practice. Mag-research lang siya, hindi niya alam ang actual Google lang. In all criminal prosecutions, tandaan niyo yung phrase na yan. Mamaya gagamitin natin yan. Ngunit, isa pang nakalimutan niyang tingnan, noong 1992, may batas nakalagay. Ang batas na ito ay Republic Act 7438. Yang Republic Act na yan ay naka-enumerate dyan ang karapatan ng lahat ng taong naaaresto. Anong nakalagay sa Section 2? Ano po? Yan, ito.
Eto ha, ibabasahin ko ito ha, para wag yung sabihing mali at i-quote ko yung mismong batas. Any person arrested, Tagalogin mo, any person arrested, Kahit Lahat ng mga taong inaaresto. sino ang Inaresto tao pala. ang mahuli, arestado, arestado. detained, detenido, Kukulong. kinulong, oo. Oo. Or under custodial investigation, yung iniimbestigahan siya Opo. in connection with a crime. Opo. Yan. Shall at all times, Kailangan sa lahat ng oras. yan ha, lahat ng Kailangan sa lahat be ng oras. assisted by counsel. Ay tulungan ng kanilang abogado. Yun. Wala, anak, may take note ha, wala po kong bawas, walang dagdag sa Walang nakalagay sa batas. exception. Oo. Any person Shall at all times. arrested, Sino arrested, ng mga inaresto. tao na arestado. Oh, arrested. Opo. Okay. Hindi po sinabi ng batas kung arrested by O virtue hindi. of a warrant or arrested under Rule 113 of the Rules of Court, yung warrantless arrest, Opo. or arrested by any other means. Arrested. Understandable na kahit ano. Pag Sino? sinabi mo, yung Lahat. mga naintindihan mo, pag sinabi mong arrested at walang qualification, anong rule ang mag-apply? May maxim sa legal construction. Hindi yung Opo. construction ng Ghost Project, ha? Construction meaning yung pag-interpret. Opo. Legal hermeneutics. O Legal interpretation. hermeneutics. Ito ang Latin maxim. Ha? Oh, Latin maxim. Ubi lex non distinguit Obilex don't nec distinguish. nos distinguere debemos. Judgment. If the law does not distinguish, we should not distinguish. Example. Okay. Sinabi ng batas, lahat ng congressman, o kunyari may batas, Baboy. Buhaya. So lahat. kunyari legal, although hindi legal to, lahat ng congressman, lahat ng membro ng House of Representatives, Opo. bibigyan ng 2 million bonus. Opo. Yun ang sinabi. Walang Wow, ang sarap ng buhay. Pero pinipili nila eh. distinction. Oh. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, si Laila de Lima, hindi ko bibigyan dahil pangit. Nag-distinguish ka. Si Franz Castro, hindi ko bibigyan dahil pangit. Si Percy Sendanya, hindi ko bibigyan dahil tabingi yung bibig. Huwag yung bigyan yan. Wala naman. Ano Sa lang batas yan eh. Oh, sabi lahat. Pag sinabi Masasaya lang pera. lahat, hindi nagdi-distinguish. Hindi, kung ang batas walang distinction, yung nagpapatupad ng batas, Ay, hindi pwedeng mamili. mag-distinguish. Ayun. Very simple yun. Basta arestado ka, you have the right to counsel at all times. At all times. Lahat ng oras. Okay, sasabihin nila, wala naman yun dun sa Bill of Rights na may counsel. Okay, eto sagot ko dyan. Pwede pong dagdagan ng batas ang karapatan. Ha? Hindi pwedeng Bawasan. kasi yan ay civil and political right. Yung right to counsel. Ha? Okay. Ngayon, ang saying dyan ay sa Latin din, semper presumo in favorem maiora jura. Ayun. Siyempre, buba at hora Always presume in favor of greater rights. Okay. Okay, number 2. Number 2. Talaga bang custodial investigation? Alam mo, pag sinabi mong ang tao ay may karapatan ng abogado kapag siya ay custodial investigation, tama ka. Pero pag sinabi mong ang tao ay may Ang karapatan bayan, magkaroon ng abogado ngayon ay lumalaban? kapag custodial investigation lamang. Ayun. Pag nilagay mong only lamang, mali ka na. Parang sinabi Mali mo, ka na. pag sinabi Bakla. mong si Dingdong Dantes ay gwapo, Si Percival pangit. Siya lang. Parang Si Llamas patatas. Oh. Pero pag sinabi mong si Dingdong Dantes lang ang gwapo, Mali. mali. Paano naman si Piolo? Gwapo rin yun. Si Ruro Madrid. Gwapo rin yun. Sino ba? Sino pa ba? Si Atty. Topacio.
Pogi na, macho pa nga. Hindi, wag yun. Di ba? Gwapo yun. Diba sex appeal? Isang gwapo. Ikaw ang nagsabi eh. Pogi na, macho pa nga. Self-proclaim ha. Isip kayo. Hindi pwede kasi maraming gwapo. Ayun. Diba? Si Ronald Llamas, Patatas. hindi gwapo. Kasi wala, Yun wala ang... akong feeling gwapo. Anong sinasabi kasi ng batas? Yung sinabi kong, in all criminal proceedings, a person shall have the right to counsel. Ano ba yung aresto? Ano ba yung aresto by virtue of a warrant? Ang criminal proceedings ay nagsisimula sa pag-file ng information sa hukuman ng prosecution. Opo. Kapag nag-file ng information, ang huwes ay may 10 araw para tignan kung iyan ay may probable cause. Ayun. Pag may probable cause, mag-i-issue ng warrant yan. Anong purpose ng warrant? Upang yung akusado ay madala sa hukuman. Bakit kailangang madala sa harap ng hukuman ang taong may kaso, may criminal case? Dalawang paraan para madala sa hukuman ang akusado. Sumurrender siya sa hukuman, Okay. may warrant po pala ako, narito na ako. Yan. Or inaresto siya, dinala siya sa hukuman. Ayun. Anong purpose kung bakit hinaharap sa hukuman ang akusado? Because yung presensya niya sa hukuman, yun ang magbibigay ng jurisdiction sa hukuman para litisin yung criminal case niya. Anong epekto pag hindi siya nadala sa hukuman? Okay, hindi uusad yung kaso dahil walang jurisdiction. Ayun. Ma-archive. So, walang jurisdiction, walang warrant or surrender, walang criminal proceedings. Pag inaresto ka na, dinala ka na sa korte, mag-uumpisa na yung criminal proceedings. Sa tulad ni General Pocis, dinala siya nung makalawa. Opo. Sa 14, mag-uumpisa na or tutuloy na yung criminal proceedings. Okay. So, since yung arrest ay part of criminal proceedings, may karapatan siya na magkaroon ng abogado sapagkat nakalagay sa konstitusyon in all criminal proceedings. Ayun. Yan. Pang-apat na dahilan, ang ating bansa ay signatory sa United Nations Covenant on Civil and Political Rights as well as bound tayo sa Universal Declaration on Human Rights. Anong nakalagay sa Declaration on Human Rights? Right to counsel, right to judicial remedies. Hindi pwedeng ipagkait. Kaya may right to counsel. Kaya yung nagsasabing, dahil hindi custodial investigation, yung pagwarrant ay mali po kayo. Ayun. Ngayon, yung nagsasabi, tinitwist nila Opo. para nagsisinungaling, mga sinungaling Ang gusto ko daw sumakay doon sa kotse. Hindi po yon ang totality ng aming demand. Tingnan nyo yung video kasi. Ayun. Gusto namin pumasok, gusto namin kausapin yung kliyente namin. Yun ang sinisigaw namin. Tingnan nyo yung video. I-fact check nyo ako. Ayaw nila, sabi ng isang pulis, hindi po daw pwedeng pumasok sa loob. Sabi namin, paglabas, sasakay kami sa kotse, kakausapin namin yung aming kliyente. Bakit sa kotse? Kasi nakalagay pa ang qualification ng right to counsel is the right of the accused to confer privately. Yung walang nakakarinig. Pabababain sana namin sila. Kakausapin namin sa loob ng auto. Kaya sabi namin, sasakay kami para makausap namin. Wala namang way Isa yung paraan, pero hindi po yun ang gusto namin mangyari. Ang gusto namin, makausap. Nakausap. Anyway, Anong masasabi nyo dito? Anyway, post your comments below.